guys. Nakabukas yan, sir. Ay, hindi, nakapatay lang yun. Sir, nakabukas. Ah, dito lang, nakabukas. Oo guys, kami yung mga tomboy sa review. Ah, puro babae nga kayo na, ma'am. Hindi, lalaki kami, sir. Ay, okay, okay. Sorry. Sabi na nga ako eh. Saan ka pupunta? Ah, okay. Sa kotse namin eh. Sabi ko, tabihan ko nga, baka safe. Ah, ganun ba? Thank you. Ice cream, yummy. Pinaka dito. May cash lane dyan. Basta kumanan ka lang. Ayan, pinalinis ko na yung ZH2. Inistan ko na rin siya para hindi umoblong yung gulong sa tagal niyang hindi ginagamit. Meron pang konting dumi sa tambucho, so konting punas pa para lumitaw lalo yung kulay blue niya. Siguro bago ko ibenta, palitan ko muna yung gulong niya sa harap para yung susunod na makakabili or gagamit is wala na siyang iisiping problema. Maayos pa naman yung mga fairings niya, makinis pa naman kahit na 3 taon na rin natin siyang ginagamit, pero at least proud ako na natapos na natin yung hulog kay ZH2 at it's about time para magpalit naman ng bagong unit. Ngayon dito sa location ko maulap, no, at kanina umulan kaya basa yung gilid ng kalsada. Ngayon chinek ko sa windy.com yung weather condition at kung saan papunta yung bagyo. So sa ngayon ang bagyo ay nasa dulo ng Luzon, nasa norte siya ngayon. So hinihila ng hangin yung ulap dito banda sa Central Luzon kaya nagkakaroon ng kaunting pag-ulan. Pero dahil sa windy.com alam ko na hindi uulan sa Maynila at alam ko kung hanggang kailan uulan. So napakaganda ng windy.com talaga para malaman yung weather, ano. So sa mga hindi pa nakakapag-download, check nyo yung windy.com. Ako iOS nga pala. Play Store ba yun? App Store yata ang tawag doon. Basta doon mo madadownload for free. Try nyo. Lalo na sa mga kagaya kung lagi lumalabas at nakamotor, importante yung weather forecast. Unlike sa mga nakakotse na, di ba, umulan, umaraw, okay lang. Sa atin, malaking bagay yan, lalo na sa mga nag-grab. Ako naman as vlogger, waterproof naman tayo eh. Kahit naman yung GoPro natin pwede kahit umuulan eh. At nung nabanggit ko nga yung windy.com na yan, may nag-message sa page namin at nagpapasalamat dahil na-discover niya yun. So mas napaganda yung pagra-ride niya, no? Hindi ko sure kung anong trabaho ni sir, basta lagi daw siya nagra-ride. So laking bagay daw nung alam niya yung weather condition, no? So kaya ng windy.com yata na i-forecast yung weather up to 6 days. Yung nga pala mga nakapanood sa last video natin nung nag-ride tayo papuntang Tagaytay People's Park in the Sky. So may nakita tayo dun na papasok sa isang parang Beverly something. Basta ano siya eh, village siya na hindi ka basta-basta makakapasok. Pero ang ganda niya, nakita ko lang sa TikTok, merong nakapasok tapos binidyoan niya. According dun sa video, naka-anim na check ng security guard bago siya successfully nakapasok dun sa pinaka loob, no? So napakaselan pala nun. So para sa mga members lang pala yun, tsaka yung mga homeowners. So kailan kaya tayo makakapasok doon? Super selan. Tapos yung per day daw, pag magre-rent ka ng bahay doon is 20,000. Ganun kalupet, no? Grabe. Pero ang ganda talaga niya, super exclusive, no? Talagang secured na secured. At sa Tagaytay pa located, di ba? Bongga. Napapasubsob ako pagka nahataw ako eh, kaya parang ang lapit ng camera sa manibela eh, no? Dapat ganyan yung normal na riding position eh.
So ngayong araw nga pala papunta tayo sa Maynila, sa bagong opisina ng Gile. Alam ko bandang Quezon City yon. So dahil pupunta tayo ng Maynila, biglang nasagi sa isip ko itong ang pinaghahanap na isang luxury SUV na pumasok sa bus lane. Ngayon common na yung mga nagbabiolate ng ganyan, di ba? Yung mga motor, taxi, saan yung mga ibang government official na papasok dyan. So hindi natin masyado napapansin na kasi parang nagiging common na lang yung mga nagbabiolate niyan eh. Although nahuhuli naman sila. Pero ngayon, sobrang napansin nila itong sasakyan na to nung nag-violate siya. Kasi nga, una sa lahat, number 7 yung plate number niya. Pangalawa, muntik daw sagasaan yung enforcer na pumapara sa kanya. So ang nangyari, mukhang hindi yata natikitan, hindi nakuha yung lisensya ng driver kasi nga umatras ito. So kaya naging mainit siya sa mata ng tao at kaya naman pinaghahanap sila ngayon. Although nakita ko kanina sa balita na nagpa-press con na sila kasama yung driver ng SUV, pero hindi pa malinaw at hindi pa masabi ng mga official kung sino talaga yung may-ari ng sasakyan na yun at kung sino yung mga iba pang nakasakay dun, no? Ewan ko lang ngayong na-upload to, no? Kasi 1 week na yung balita na yun, so malamang nalaman na ninyo kung sino, no? Alam ko Cadillac yata yung sasakyan na yun at yung LTO naman, sinerch nila lahat ng may-ari ng Cadillac. So ayoko naman magbanggit din ng pangalan dahil wala naman din akong ebidensya, no? So nakita nyo na yun sigurado sa balita, sa TikTok, sa social medias, ganoon. Ako, naranasan ko na rin dumaan sa bus lane na yan at guilty naman ako dyan. O pinagmamalaki at nangingi ako ng pasensya. Kaya lang, yung pagpasok ko dyan sa bus lane na yan, umovertake lang ako sa isang sasakyan. Kumbaga pumasok tapos lumabas ulit, ganon. Hindi ko tinuloy-tuloy. Kaso kasi bagong patupad lang yung bus lane na yun noon eh. Kaya kumbaga hindi pa ganon kaselan. Pero ngayon kasi maselan na eh. Kasi sunod-sunod yung mga nagbabiolate. So kailangan na nilang kumilos para maghigpit at wala nang dumaan doon. Alam nyo, napakadelikado ng pagpasok ng bus lane kasi ang bus na dumadaan doon is mabibilis dahil wala naman silang nararanasan na traffic dahil dire-diretso lang sila. Kumbaga ako swerte lang na walang bus na dumaan noon nung napadaan ako. Full tank po. Hello guys. Nakabukasan sir. Ay hindi, nakapatay lang yun. Yes sir, nakabukasan. Ay dito lang nakabukas. Hello guys. Kami yung mga tomboy sa review. Puro babae nga kayo na ma'am. Hindi, lalaki kami sir. Ay okay. Sorry. Okay. Sir, ano ba? Gusto lalaki. Bakit kami? Bago? Bago silang. Sticker. Meron. Yata. Ay hindi, wala. Parang wala yata akong dala ngayon. Wala akong dala. Nakalimutan ko. Hindi, okay na yun. Next time na lang. Oo nga pala, wala nga pala akong dalang sticker ngayon. Yari. Naku, pasensya na sa mga nangihingi ngayong vlog ko. Nakakalimutan ko. May bus! Haba ng mong inikutan. Sana ba ako? So sa bus lane tayo, di ba? Hanggat maaari, ayan, huwag kayong papasok sa bus lane kasi baka masagasaan kayo ng bus. Ilang beses nang may nasagasaan sa bus na yan kahit mayroon silang sariling lane. Maski tao man yan o mga sasakyan at kahit yung mga government vehicles ay nagkakabanggaan dyan sa bus lane na yan. So dito na lang tayo dahil ang bus wala namang talagang pananagutan yun, although makakasuhan siya pansamantala, pero after ng investigasyon maabsuelto rin yung bus kasi nasa tamang lane siya nakaka-attempt kasi pumasok sa bus lane lalo't pag sobrang traffic at nakikita mong maluwang sa bus lane. Pwede kang, alam mo yun, sumaglit lang, isang pitik lang na harurutin mo hanggang sa makababa ka sa flyover, ganon. Kasi common na mga pumapasok sa bus lane is yung mga nasa flyover, so wala kasing barrier doon. Di naman sila makikita ng MMDA dahil nasa taas sila. So bago sila bumaba, papasok na ulit sila sa regular na road. Kaya may nakakalusot. Hindi naman nila pwedeng lagyan yata ng barriers yung flyover dahil ewan ko kung mas ano siya sa aksidente or nakakabigat sa tulay, ganon, di ba? Oh wow,
Malayo pa tayo sa Maynila, traffic na kaagad. May ginagawang kalsada dito, hulaan ko. Kasi nag-asfalto sila ngayon eh. Padaan lang. Ito mahirap singitan yung bus eh. Ang haba kasi oh. O tamo, diba? Sa camera, ano na yan eh, sobrang sikip na yan eh, no? Ayan oo. Pero kasya. Sa camera parang nakakalula eh, no? Mas mapino yung pagpasok mo sa dalawang sasakyan kapag medyo mabilis ka. Kasi yung balance, unlike ngayon no, nagewang-gewang tayo dahil mabagal. Pero mas delikado yun kasi mabilis, so mas mabilis yung impact, diba? Yung kung na-tsempo, nasabitan ka sa mga truck, no? May nakalawit pa naman yung mga truck na ganyan, like yung mga alambre. Sa mga sasakyan, okay lang eh, side mirror lang iisipin mo eh, no? Kasi huli kong daan dito, ginagawa yung daan dyan sa kanan. O like now, no? Merong cone sa kanan. Ayun, no? Bagong asfalto. Dapat madiksi ka dito eh. Hindi pwedeng aanga sa gantong sitwasyon eh. Paano kapag mabigat yung motor, no? Yung mala adventure bike. Hirap nun. Dito naked, medyo madaling isingit, no? Ayan yung ginagawa nila oh. Bagong asfalto lahat to eh. Sa amoy pa lang eh. Tsaka wala pang pintura yung daan. Gandang dumaan ulit dito pag tapos na lahat. Kasi sobrang pantay ng asfalto, no? Pero mukhang malambot pa siya. Ito yung nagkakadumi sa mga sasakyan. Nagkakaroon ng asphalt sa mga pintura. Ang hirap tanggalin. Kailangan mo pa ng gasolina bago matanggal, no? Ayan, no? Kaka-apply lang, oh. Sarap dumaan, pantay na pantay. Uy, dami pa load, 1-1. Makakauwi pa. Kumain na naman ako dito sa Dunkin Donut. Hindi ko na binidyo yung sa loob kasi ulit-ulit naman tayo eh. So ano nga ba ang kinagandahan ba't lagi ako dito? Una sa lahat, madaling kainin yung in-order ko. Halimbawa, tuna bandwich, 1 piraso. Tapos orange juice, ayan. Wala akong dala. Oo. Sige. Sabi na nga ako eh. Saan pupunta? Ah, okay. Ito yung kotse namin eh. Sabi ko, tabihan ko nga, baka save. Ah, ganun ba? Yun, thank you, ingat ah. Next time na lang yung sticker. Wala akong dala. So yun, madaling kainin yung tuna bandwich. Tapos ang sarap ng orange juice na nakabuhay ng dugo instead of coffee, diba? And then meron silang comfort room dito. Yun ang malupit doon after mong kumain, di ba? Kasi yung ibang comfort rooms dito ang lalayo eh. Kaya madalas ako dito kung ano naman pang mabilisan, dito pwede. At ayoko naman mag heavy breakfast, ganun. Antukin ako. Yung tamang laman tiyan, di ba? Ayos. Right? So sa Mapalad Street tayo pupunta sa San Francisco Del Monte, Quezon City. Akala ko nung una Bulacan eh. Del Monte. Diba? Let's go, bakbakan again. Bakbakan talaga eh, no? Woohoo! Bakbak! May nakita akong nakamotor ha. Nabulin nga natin kung ano yung motor niya. Mukhang mabilis siya magpatakbo ha. Mabilis siyang nawala ha. Kaya pala sports bike eh. Ano kaya to? ZX6R. Oo, 6R nga. Ganda nung bag nyo. Naka t-shirt lang. Ay sa bagay ako naka t-shirt lang din ako. Pero meron akong body armor. Bututan lang natin siya. Mukhang di pa niya alam na nasa likod niya ako eh. Mukhang mag-skyway. No. Galing nung bag eh, no? Hindi kaya siya nabibigatan dun. Hindi siya nakakataw eh, no?
welcome to EDSA. Maluwang-luwang ngayon ang EDSA. So kakanan tayo dito sa may Espanya at dire-diretso na yon. So sa Espanya, tad-tad ng stoplight dyan, no? So eto na. Ay, sandali, Espanya ba to? Hindi, napaaga yata yung ating pag-right no? Iniwas niya ako sa EDSA no? So okay lang, at nakakapag-explore tayo ng lugar. Ako, expect ko na kapag pumunta ako sa opisina ng Geely, gagabihin na tayo. Kaya naman dala ko tong ilaw ng aking GoPro. Pakita ko sa inyo. So ito yung ilaw niya. Ayan, nilalagay yan dito sa taas ng GoPro. Ayan. So tatlo yung level nito. Yung first na level, pangalawa, at pangatlo. Paliwanag siya ng paliwanag. Pag hinold mo, mamamatay yung ilaw niya. So ganun siya. At para sa mga nagtatanong lamang kung anong ilaw yung gamit natin, no? So sabi kasi nila, wala akong dala eh. Thank you. Ice cream yummy. Kami nagpapapicture. Mukhang biyahero si ma'am eh. Nagtambay lang ako ng ilang segundo dito. May nakakilala ka agad dito. Picture na lang. Thank you. Ingat. Ingat din. Saya din dito ah. Marami lang jeep na naka-park sa gilid, kaya sumisikip yung daan. Tatambay ka lang pala dito, may makakakilala. Ang ganda ng kulay ng Cooper, oh. Partner sa kulay ng motor ni Kong. So pwede ko palang diretsuhin na lang ito, no? Tapos isa lang din yung road na ano, pagkikitaan. Dito na tayo, diretso na tayo, di ba? Hindi tayo pwede magpatakbo ng sobrang tulin. Ang dami palang kanto dito, no? Ito pala yung Suzuki. Yan yung building ng Quanzon. Kaya pala familiar, no? Pero hindi ito Espanya. Sa kabilang kanto yata yun, yung Espanya, no? Yung daan, parang yung papunta sa Orayon eh, gumagawa ng tambucho eh. So malapit-lapit na pala ako eh, no? Nabitin ako sa ride. So diretso, medyo nakakalito yung daan ha. Ayun lang, so advice ko sa mga dumadaan sa EDSA, no? Wala naman tayong magagawa kung merong gustong pumitik na dumaan ng konti sa bus lane para umovertake sa mga kotse, halimbawa ganon. So mag-iingat lang kayo sa paglabas ng bus lane, dahil pag ikaw ay nasa pool ng bus, hindi mo alam kung anong posibleng mangyari, kasi masusugatan ka na, masisira yung motor mo. Eh paano kung nakadamay ka pa sa labas ng bus lane? Di ba may mga barriers yun? If ever man doon ka pumasok, parang one way eh, no? Mali ata yung pinasok ko eh. Pero wala naman signage na one way, ano? Ayun, pumasok yung motor, oh. So yun, pwedeng lumipad yung barrier sa mga ibang sasakyan, at ikaw magbabayad nun. Tapos bus yung bumangga sa'yo, tapos may nasaktan sa loob ng bus yung mga pasahero niya, pati yun, di ba? Kaya akala mo ganun lang yung ginawa mo, ganun lang kasimple, pero ang kapalit nun malala. Okay, so tutuntunin ko yung ano nila ngayon, building nila ngayon. Basta makapunta lang ako sa Mapalad Street. Napakapalad natin pag nakakita natin. Mababawasan yung time ng pag, ang ganda nung Civic, oh. Naka wide body kits, oh. Okay din magkabahay dito ah. Malapit sa ano talaga ah. Ayun, oh, Mapalad Street, oh. Oh, parang hindi naman familiar sa akin yung daan eh. Try nga natin dito. Hindi familiar eh. Pumunta na ako ng minsan doon eh. Alam ko napanood yun na yun eh. Ginabi ba ako doon, di ba? Automatic, gagabihin ako. Tingin lang tayo, dire-diretso. Paalon-alon din yung daan eh. Hindi ako sure ah. Hindi familiar yung kanto na to eh. Pero check ko nga. Ayon dito sa Google Map, so walking distance na lang, diretso dito sa kanto. Di familiar yung kanto ha, parang building pa ng LTO to eh. Mukhang eto nga, may ginagawang building, eto yun. Moto condo, no? Cameron, ganda ng kulay. So yung nakuwang building nila sa Geely is residential area eh, no? Medyo masikip lang yung parkingan nila dito. Pre, pwede mag-park dyan?
Si Maria nandyan? Si Maria? Tara. Saan ka punta? Wala, kasunduin lang kita. Ah, okay. Narinig mo ako, no? No, red carpet. Hindi, alam ko na yan. Kaya nga naka-helmet ako eh. Sheshe. Ay, Tagalog. Pero Chinese. Kumusta buhay dito? Pabor ka naman dito kayo. Wala, nakamotor ako eh. Oh, artista na yung Z1 ko. Buti na lang malinis ako umalis sa bahay tsaka hindi umulan masyado. Nakasabay ko pa lumabas yung mga empleyado dito dahil alas 6 sila alas. O diba nagamit yung ilaw ko. Dapat sa baba talaga ako eh. Napadpad ako sa taas eh. Mali ako dito eh. Wrong move ako eh. Hindi ko pa nailagay yung cellphone ko. Ah, ito pala yung Skyway oh. Hindi ko lang sure kung saan siya patungo, pa south ba o north, no? So tansyahin ko muna. Anyway, pwede naman mag U-turn eh. So kaya patungo to. May toll plaza. Hindi ko alam kung saan tayo papunta. Mukhang mapapalayo lalo tayo. Pag ito may bubong toll plaza, ibig sabihin pa northbound tayo. Yun, tama, northbound nga to. Tiyempo, hula-hula lang yung daan kanina nung lumabas ako sa Geely office. Pinaka dito. May cash lane dyan. Basta kumanan ka lang. Kahit ako dyan, nandito eh. May 500 pa ako load dito eh. So yun, nakapag photoshoot and konting video shoot na ako kanina sa Geely office. At pati yung Aerox na binild natin nandun eh, no? So magagamit nila yun para sa posting ng Geely helmets, pinks, and yung auxiliary light na future eyes. Yun yung nakalagay sa atin ngayon, no? Maliit lang, F150 yata yung pangalan. Tapos hingi rin ako ng file para meron din kaming sariling posting gamit nun. I-edit na lang yung background para iba, hindi sila pareho nung sa Geely. Dahil kami rin kasi merong posting kada linggo sa mga hinahawakan kong brand. Dahil 6:30 PM, ano? Daming lumalabas ng Maynila ngayon, no? O diba, RFID lane na to pero humaba pa yung pila. So di ako madalas nagbablog ng gabi. Sinusulit ko lang yung time na nasa labas ako. Kaya pati dito na iba-vlog ko. But okay naman yung sa camera dahil may ilaw naman tayo, no, di ba? Yun, na-read ka agad. Very good. Dito super loaded hanggang may kawayan, no? Grabe, nakasando lang yung nakaduk, oh. Oh, karga. Baby karga. Kumarga na naman tayo ng 450 pesos. Yung pauwi tayo.
mahirap mawalan ng gasolina sa expressway. Kaya di ba ning mahal, huwag ka lang mag-towing. Mahal magpa-towing dito, abala pa. Sarap. Tapon lang natin dito sa basurahan. So nandito na ako sa San Fernando, no? Ito yung tinatawag na intersection Dolores. At nalalapit na ang aking bahay. Tignan mo kung gaano ka busy, di ba? Dito sila nagbababa ng pasahero at nagsasakay. Okay, so hanggang dito na lang muna. Abangan nyo yung vlog ko doon sa last ride natin sa ZH2. At nakakalungkot man pero nakaka-excite kasi may bago tayong magiging alaga. Pansamantala dito na muna, bombang mabait lang. Napapatingin yung iba eh. Read for speed.